Isang mapagpalang araw para sa lahat ng manonood at listener ng ating channel. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay mula kay James Santos na pinamagatang Eskenita. Marami nito dito sa Maynila. Halos lahat ng lugar meron ito. Halos lahat ata ng sinasabi na Eskenita ay hindi nawawalan ng tambay or kung ano-ano. Noon, ang mga Eskenita ay sobrang dilim. Pero ngayon, karamihan dito ay maliwanag na. Recently lang ito nangyari kay James. Si James ay isang call center agent. Kaya sa umaga, tulog siya at sa gabi, gising. Everyday routine niya na umuwi ng umaga. Matutulog hanggang 7 p.m. Aalis ng 9 p.m. Sa ganitong routine, wala na siyang balita sa mga nangyayari sa paligid. Kapag rest day niya, usually nasa labas or nag-out of town siya. Kaya kahit anong balita sa lugar nila ay hindi niya alam, or masasabi natin na hindi siya updated. Super lakas ng ulan nang umuwi siya, alanganing oras, mga 3 a.m. or 2 a.m. daw yun. Nag-early out siya dahil wala naman masyadong calls or gusto niya na din magpahinga. Since sobrang lakas ng ulan, ayaw niya dumaan doon sa main road dahil baha. Gawa ng construction sa main road. Kaya minabuti niya na sa Eskenita na lang dumaan. At the same time, mas mabilis siya makakauwi doon kung doon siya dadaan. Kung pangkaraniwang araw siya dadaan doon nang walang ulan, ay maraming tao sa Eskenita. Pero iba ngayon, dahil wala kang makikita ni isang tao dahil sa lakas ng ulan. Hindi alintana ang dilim at lakas ng ulan. Tumaan pa rin siya sa Eskenita. Nasa kalagitnaan na siya nang mapansin niya ang isang lalaki na nakatayo sa gitna at walang payong. Namukhaan niya ito. Ito yung kapitbahay nila na guard sa may grocery na malapit sa kanila. Binati niya ito pero hindi siya pinansin. "Kuya, palabas ka ba? Baha na sa kanto." Pero walang sagot at nakatitig lang sa kanya. Napansin niya na parang ang lungkot ng mata ng kapitbahay nila. Naisip niya na baka naman may sakit lang ito o masama ang pakiramdam. Pero bakit nagbabasa sa ulan? Hindi na lang niya pinansin at nilagpasan niya ito. Pag-uwi niya sa kanila, ate niya yung nagbukas sa kanya ng pinto. Since naiwan niya yung susi ng bahay nila kanina nung pumasok siya. Habang nagluluto ang ate niya, nagtanong siya, "James, saan ka dumaan ngayong pag-uwi?" "Diyan ate, sa Eskenita. Baha na kasi sa main road. Tsaka malubak dun." "Buti hindi mo nakita si Alfred dyan." "Nakita ko siya sa Eskenita. Ngayon lang pag-uwi ko dito. Sinabihan ko nga na baha na sa kanto. Pero di ako pinansin eh." Nagulat ang ate niya sa sinagot niya at di makapaniwala. Sa pagtataka ni James, tinanong niya ang ate niya, "Bakit ate? Anong problema?"
Patay na si Alfred kagabi. Pinagsasaksak siya sa iskinita natin. Sinundan siya ng mga nakaaway niya sa tindahan. At tiyempo na nasa iskinita siya at walang tao doon siya pinagsasaksak. Walang nakakita sa pangyayari dahil walang tao sa iskinita. Umaga na nung nakita ang bangkay niya. Marami nga nagpapatunay sa mga taga sa amin na nagpapakita nga si Alfred sa nasabing iskinita. Hindi makapaniwala si James sa nalaman niya. Hindi siya naniniwala sa paranormal, pero ngayon siya mismo nagkukwento nito. Lumipas ang mga ilang araw na paglamayan ang labi ni Alfred. Sabay na rin ang pagtirik ng kandila sa nasabing iskinita at inalayan ng dasal para matahimik na rin ang kaluluwa ni Alfred. Nagdesisyon din ng aming barangay na lagyan ng ilaw ang nasabing iskinita para maiwasan ang pangyayaring naganap ng gabing iyon. Para sa mga katulad ko na call center agent na umuwi ng madaling araw o 10 oras ng gabi, iminumungkahi ko na kung makakakita kayo ng isang iskinita or madadaanan, lalo na kung ito ay madilim, iwasan nyo na. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ako si James Santos. Nagpapasalamat at nabasa nyo ang aking kwento. More power sa channel nyo.